Yo, what's up mga master? Mark Music here. Para sa video natin ngayon mga master is update tutorial tayo ng major scale. Requested by Josipat Copera. Yan siya. Kamaster natin ito at hindi lang naman siya yung nagtanong din sa akin ng ganun. Kailangan dandahan. Major scale. Ano daw yung major scale? So, yun, i-update natin to mga master para mas maunawaan pa lalo mga master ito yung tinatawag na major scale. Ano ba yung major scale? Yan. Pero bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di pa ako professional na gitarista, nagbibigay lang po ako, nagsishare ng konting alam sa guitar. At lahat po ng sasabihin ko at ituturo ko ay nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi. Yun. Actually mga master, may ginawa na tayo ditong tutorial about sa major scale mga master. Pero ito, i-update natin to mga master para sa ating mga kamaster na nagtatanong pa rin tungkol dito sa tinatawag na major scale. Kung paano ba yung major scale, ano ba yung mga pagkakasunod-sunod niya. Dapat natin itong maunawaan mga master na ang major scale, pag sinabing major scale is 7 lang yung nota dyan. 7 lang yung nota na napapaloob sa major scale mga master. So ito na, set aside natin ngayon yung mga nota. Wala muna tayong nota na iisipin kung anong nota yan, saan na yung daliri natin. So isipin muna natin to, yung mga agwat-agwat bawat frets. Yan lang munang isipin natin, yung mga agwat-agwat bawat frets. So example, dito ako ngayon sa 3rd fret, dito na ako mag-start. So, ito yung pagkakasunod-sunod niya mga master. So, ang major scale is, ito yung pinakauna niya. Sample natin, dito tayo sa low E string, ito. Ito yung pinakauna niya. Ang pangalawa niya is, merong agwat. So, meron siyang, kumbaga, blank space, kumbaga. Ito, space. May space siya. Tawagin na lang natin space para mas maintindihan ng mga beginners. So ito yung pagkakasunod-sunod mga master ng major scale mga master. Ito yung una niya. Pangalawa is may agwat siya na isang fret. So dito ka na sa pangalawang fret. Galing dito sa ating pinaka starting point na fret. So ito yung una. Pangalawa, agwat ng isa. Yan, agwatan mo ng isa. Pangatlo, agwat ka ulit nitong isa. So, dito na agad. At yung pang-apat niya is, dyan lang, magkadikit lang na fret. At ang pang-5 niya is, lalagpasan mo na naman ito. Yung fret na to yung sa gitna. Yan. Ganon din sa ating pang-6, lalagpasan mo na naman itong fret sa gitna. At yung ating pang-7 is ganon din. Yan. Hanggang 7 lang. So, ulitin ko sa inyo mga master yung pagkakasunod-sunod. So, meron siyang isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7. Yan na. May nakita kayo na mga nagtuturo, ano yung tinatawag na whole half, yung whole step, half step. So ito na yun mga master. Ulitin natin, gagamitin na natin yung termino na ganun mga master is meron siyang root. Ito kumbaga yung, pag sinabing root, yan yung starting point. So root, meron siyang whole step. So whole step niya ito. Yan, whole step. Kumbaga may space dito sa gitna. Yan. Whole step ulit. Half step. Half step kasi ano lang, nasa kasunod niya lang mismo na fret. So, half step. Whole step ulit. Then, whole step. Whole step. Yan. May nagtatanong, bakit yung iba dito nila ginawa yung kanilang major scale? Minsan yung iba dito rin nila ginawa yung kanilang major scale. Dito rin.
So, ito na yon mga master. At ngayon, papasok na tayo sa nota. Kaya lagi kong sinasabi yan mga master talaga na i-memorize mo talaga yung nota ng buong fretboard. Kasi di mo ma-memorize yung nota sa fretboard, yan, mahihirapan ka magpa-takbo ng major scale mo or mahihirapan ka mag-extend ng major scale mo. Ang ibig kong sabihin dyan is yung major scale na ginawa natin dito sa isang string is mahihirapan ka ngayon patatakbuhin pag dito na sa ibang string mo gagawin. So ngayon, ang gagawin ko is lalagyan ko na ito ng mga nota mga master. Yung kanina, frets by frets lang yon, kumbaga walang nota. So lalagyan ko na siya ng nota. So ito yung major scale. Pag sa G, so dito tayo nag-start kanina sa G. So magiging G major scale na siya. Lalagyan ko na siya ng nota. So meron siyang G, A, B, C, D, E, F sharp. Yan. At yung step by step nito mga master, yung mga forma nito na meron siyang whole step, half step, whole step, whole step, whole step, is applicable yan sa lahat kung saan ito yung ating root. So, ganyan din ang gagawin ko ngayon. Magbigay ako ng isang example. So, lagay tayo sa F. Tandaan lang natin yung mga pagkakasunod-sunod. So, meron siyang root, whole step, half step, whole step, whole step, whole step. Yan. Or pag sa nota is meron siyang F, G, A, B flat, C, D, E. Baka may magtatanong kung paano pag open E. Yan, ito, open E. Yung open E natin na to is kasama rin yan na nating i-memorize yan mga master. Hindi lang yung tinitipahan natin o dinidiinan lang na mga nota. Of course, kasama rin ito kasi meron din yung nota, yung open E. So, E, A, D, G, B, E. So, nota pa rin yan mga master. So, ito na yun. Paano pag open E? So, ganun din ang gagawin mo mga master. So, mangyayari lang sa kanya, yung root niya is, wala tayong gagawin o titipahan muna sa root kasi open siya. So, susundin lang din natin yung process mga master. So, open E. And then, yung unang fret niya, yan yung i-escape mo o yun yung space niya. So, dito na mag-start ang pangalawa. Yan na, sa second fret na. Kasi, ang open E ay nandito yan. Kumbaga, ito yung root niya. So, dito na tayo mag-start. So, open E. Meron siyang full step, half step, full step, full step, full step. Yan. Or sa note, E, F sharp, G sharp, A, B, C sharp, D sharp, or A flat. Yan. May tackle na ako dyan. Abot dyan mga master. Yun na yung pagkakasunod niya sa nota. So, ito na ngayon. Dahil alam na natin yung mga nota dito sa fretboard, kahit hindi na natin gawin to na pag merong kanta na progression ng G o yun, root key G, kahit hindi na tayo magsunod dito sa isang strings kasi mahirap patakbo-takbuhin yung malayo, pwede na natin gawin yun dito sa ibang strings kasi alam na natin yung nota, di ba mga master? So, ito na. Sundan lang natin yung nota. So, yun gagawin natin. G, A, shift tayo sa baba. B, C, D, E, F sharp. Yan. So, madali na lang natin siyang mapatakbo sa fretboard natin kasi alam na natin yung fretboard eh.
Yun mga master. Kaya talaga wag mong i-escape. Wag mong i-escape yung pag-memorize ng fretboard sa gitara. Kasi yan yung first step talaga pag gusto mo nang mag-aral ng mga scale. Iba nag-aaral na agad ng major scale na hindi pala memorize yung fretboard. Kaya bakit dito nagtataka sila bakit nakakarating dito yung scale ng G, na ang alam ko dito yung scale ng G, di ba? Kasi nga hindi alam yung fretboard or nag-skip ka kumbaga. Pag-aaral kasi ng fretboard is parang ano yan, parang grade 1. Kumbaga siya yung alphabet. Ngayon, hindi magbabago yung alphabet. Hindi pwede yung A is ilalagay natin sa gitna o yung Z ilagay natin sa gitna. Hindi. So lahat ng mga nota ganun din yan. Hindi pwedeng mag-iiba ng sequence yan mga master. So bibigyan kita ng example mga master. Ito, memorize na natin yung nota. Pansinin nyo yung nota mga master. What root is balik ulit yan. Parang sa do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Diba? Pag do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Walang katapusan yan. Hanggat merong do o merong root, walang katapusan yan. O, example tayo ngayon mga master. Dito tayo sa C. So, gagawin natin yung step na yun sa isang string lang. So, example natin. So, alam na natin kanina na root, whole step, full step, half step, full step, full step, full step. Yan. Or sa ating note is C, D, E, F, G, A, B. Yan. Dahil ito yung kasunod na to, ano na to, another do na naman ito. Kanyang octave kumbaga. Mataas lang yung pitch niya o yung tunog niya, tono, pero yung nota na yun na pangalan nun is isa lang. Kumbaga siya yung high do, yun yung kanina yung low do. So ito yung sinasabi ko mga master na pag merong do is kaya mo pang mag-so-on support. So ito na yun. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yan, yan. Kaya mo mga master. Meron pa mang frets dito mga master is tatakbo pa rin yung nota, so on, so forth. Kasi walang katapusan yung scale, walang katapusan yung nota, napakalawak yan. Parang, kumbaga, parang dagat. Yan, walang katapusan yan. So, dito, dahil memorize na natin yung fretboard, kahit hindi na natin balikan ito yung isang strings na to na papunta tayo dito, kahit ibahin natin yung ruta natin, basta nasa scale pa rin tayo or nasa ano pa rin, saklaw pa rin siya ng do, re, mi, fa, sol, la, ti, do o mga nota. So, ito yung gagawin ko. Di na ako pupunta doon sa kaninang starting point natin. So, ito yung gagawin ko mga master. Yun master, nakuha nyo yun mga master. Ganun yan kasimple mga master. Simple, magiging madali yung lahat sa inyo pag kabisado nyo talaga yung fretboard. Yan talaga yung key mga master. Yung mga scale na yan, major scale, minor scale, pentatonic scale, kayang-kaya nyo na yan. Basta't memorize nyo talaga yung fretboard. Kasi pag hindi nyo memorize yung fret, mababox na lang kayo doon sa isang shape na babalik tayo kanina sa tanong, bakit yung ibang gitarista nakakarating dito kahit G major sila? Kasi yun nga yung alam natin na G major dito lang. So, yun mga master, sana nasagot natin to mga master at naintindihan nyo to yung ating update tutorial ngayon mga master. So, dahil yan sa marami ang nagtatanong pa rin sa akin about sa major scale, naintindihan nyo to ngayon mga master. So, shout out na lang sa iyo master. At dito na nagtatapos yung aking tutorial mga master. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.